Sinabi ni Wang Wenbin na ang panig ng Pilipinas ay dapat magkaroon ng malinaw na pag-uunawa dito, kumilos ng maingat at iwasan ang paglalaro ng apoy kaugnay sa isyu sa Taiwan upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba at humantong sa kapinsalaan ng Pilipinas at hindi makialam sa panloob ng mga gawain ng isa't isa. Teka lang, no? Doon pa lang parang pabaliktad na yung sinasabi nila, yung kanilang sinasaad sa kanilang statement. Igalang ang soberanya ng kaibigang bansa. Hindi nga sila gumagalang sa soberanya natin. In fact, sila ang nangaagaw o inaagawan tayo ng teritoryo. Paggalang ba yun sa isang kaibigan? So, hindi po. So, etong mga sinasabi nitong mga to, parang taliwas sa kanilang mga ginagawa. O hindi parang, taliwas sa kanilang ginagawa. Kaya ang hirap makinig sa mga pinagsasabi nitong mga to na pawang mga kasinungalingan. Igalang, wala naman tayong pakialam. Ano ba? Dito ba tayo magtatayo ng infrastruktura sa Taiwan? Hindi. Sa Batanes po, kung saan Pilipinas ang nagmamayari nun, dapat talaga wala silang pakialam doon. Bakit sila nakikialam? Hindi, nakikialam ba tayo sa issue ng Taiwan? Hindi. Diba? So ano yung sinasabi nila? Ang dami nilang kinukuda na kung ano-ano pa. And to check itong tungkol dito, mga utol, ito yung mula sa Philippine Star, no? Para lang China has no say in Batanes military plans, Department of Defense. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na mga utol, ang bagong hakbang ng ating gobyerno o ng Armed Forces of the Philippines para dito sa issue natin with China. Eto, dagdag puwersang militar ng Pilipinas sa mga isla. Ikinagalit ng China. Chinese Ministry nagbabala. Lagi naman sila may sinasabi mga utol kung ano-ano pa. Mula ito kay John Reps, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video na para may pakialam sila kung anong gagawin natin sa ating mga teritoryo. Ganon yung diskarte nila Game na, mamaya aalamin natin yung karagdagang report tungkol dito. Matapos ang isinagawang pambobomba ng Amerika sa mga pasilidad ng militanteng suportado ng Iran sa Iraq at Syria, ay muling gumawa ng airstrike ang Amerika na tumodas sa isang mataas na leader ng Kataeb Hezbollah. Alamin ang buong detalye mamaya. At bukod sa West Philippine Sea, tinututukan na rin ngayon ng Defense Department ang pagdagdag ng mga sundalo at mga infrastruktura sa pinakahilaga ng bansa na malapit sa Taiwan kung saan may banta ng pananakop ng China. At dahil dyan ay muli na namang nagbabala ang China sa Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. John Reps. Inutusan ng hepe ng depensa ng Pilipinas ang militar na palakasin ang bilang ng mga tropa na nakatalaga sa pinakahilagang isla na malapit sa Taiwan upang patibayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Tama to. Noong Martes, bumisita si Defense Secretary Gilberto Teodoro para sa pagpapaunlad ng mas maraming infrastruktura sa malalayong isla ng Batanes na wala pang 200 kilometers mula sa Taiwan. Pero Teka lang mga utol, kung matatandaan ninyo mga utol, dati pa nagkaroon ng issue yung tungkol sa Fuga Island kung saan gagawin daw di umano na industrial park ng isang Chinese company na buti na lamang at hindi natuloy dahil kung sakali mga utol, etong China ay magkakaroon ng full control sa isa sa mga isla natin dyan, yung Fuga Island. Alam na natin kung anong mangyayari doon. Kaya yun hindi natuloy. Siyempre may naamoy na kakaiba ang United States of America at ang gobyerno ng Pilipinas tungkol sa gagawing industrial park kunwari. Dahil ang gusto ng Chinese company na ito nakasaad sa kanilang kontrata, walang control ang Pilipinas sa nasabing industrial park kundi Chinese company lamang. So doon pa lang may mali na. So, naging issue ito kamakailan lamang mga utol. At kung gusto nyo makita, ilalagay ko yung link ng video tungkol dyan. Okay? So balikan na natin. Maganda tong pinaplano ng ating gobyerno para sa Batanes dahil nga napakalapit nito sa Taiwan. Ito yung pinaka magiging yung first line of defense natin kung sakali man. Batanes na wala pang 200 kilometers mula sa Taiwan.
Pero matapos ang ulat na yan ay muling nagbabala ang China sa Pilipinas laban sa gitna ng mga ulat na plano ng Pilipinas na palakasin ang deployment ng militar nito sa nasabing isla na malapit sa Taiwan. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Wang Wenbin, ang posisyon ng China sa Taiwan ay nasa gitna ng mga pangunahing interes ng China at kumakatawan sa isang hindi malulutas na red line at bottom line. Sinabi ni Wang Wenbin na ang panig ng Pilipinas ay dapat magkaroon ng malinaw na pag-uunawa dito, kumilos ng maingat at iwasan ang paglalaro ng apoy kaugnay sa isyu sa Taiwan upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba at humantong sa kapinsalaan ng Pilipinas. Dagdag pa nito, ang China at Pilipinas ay nagbahagi ng mahabang kasaysayan ng pagkakaibigan at idinagdag na ang mabubuting kapitbahay ay dapat tratuhin ang isa't isa ng may paggalang sa isa't isa sa mga isyu tulad ng pambansang soberanya at integridad ng teritoryo at hindi makialam sa panloob ng mga gawain ng isa't isa. Teka lang, no? Doon pa lang parang pabaliktad na yung sinasabi nila, yung kanilang sinasaad sa kanilang statement. Igalang ang soberanya ng kaibigang bansa. Hindi nga sila gumagalang sa soberanya natin. In fact, sila ang nangaagaw o inaagawan tayo ng teritoryo. Paggalang ba yun sa isang kaibigan? So, hindi po. So, etong mga sinasabi nitong mga to, parang taliwas sa kanilang mga ginagawa. O, hindi parang. Taliwas sa kanilang ginagawa. Kaya ang hirap makinig sa mga pinagsasabi nitong mga to na pawang mga kasinungalingan. Igalang, wala naman tayong pakialam. Ano ba? Dito ba tayo magtatayo ng infrastruktura sa Taiwan? Hindi. Sa Batanes po, kung saan Pilipinas ang nagmamayari nun, dapat talaga wala silang pakialam doon. Bakit sila nakikialam? Hindi, nakikialam ba tayo sa issue ng Taiwan? Hindi. Diba? So ano yung sinasabi nila? Ang dami nilang kinukuda na kung ano-ano pa. And to check itong tungkol dito, mga utol, ito yung mula sa Philippine Star, no? Para lang China has no say in Batanes military plans, Department of Defense. Totoo naman yan. Wala sila dapat masasabi dyan dahil ang ginagawa natin ay tungkol at nasa loob ng ating bansa. Lagi silang may sinasabi. Kahit pa doon sa EDCA na magtatayo tayo sa loob ng ating bansa, may sinasabi pa rin sila. Nakikialam daw tayo. Anong pinapakialaman natin? Mga tulongis talaga di ba? Mga utol. So basahin na natin. Mga utol. Manila, Philippines. China has no business dictating the Philippines. Yan na nga yung ginagawa nila. Dinidiktahan nila ang Pilipinas sa mga dapat at hindi dapat gawin. Dahil nga daw kaibigan, ano bang pakikialam ang ginagawa natin? Wala naman. Ang pinapakialaman natin ang ating teritoryo. China has no business dictating the Philippines' actions within its territory. Napakalinaw niyan. Dapat wala talaga silang pwedeng sabihin o wala silang karapatan na diktahan tayo. The Department of National Defense said after Beijing once warned against boosting Manila's military presence in Batanes. At totoo yan, mga utol, di ba? Para ba may sinasabi sila? Etong China na to, nakakabwisit na no? The DND responded to Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin's statement last week in which he warned the Philippines to tread carefully and don't play with fire after Secretary Gilberto Teodoro said he wanted increased military presence in the country's northernmost province. Okay? The Defense Department stressed that Batanes is Philippine territory and China has no business warning the Philippines about what it does within its territory. Napakalinaw naman yan, no? Ano sinasabi nila? Pakikialam sa Taiwan yung pagdagdag natin ng presensya ng militar sa Batanes? Ay, napakalabo ng mga pinagsasabi nitong mga unggoy na to. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Paki-comment na lang, okay? Balikan natin to. Ewan ba? Wala nang sense na pinapakialaman pati nila yung mga diskarte, yung ating mga desisyon sa loob ng ating teritoryo. Tapos ang iababanat nila, kaibigan nyo kami, dapat hindi kayo gumagawa ng ganyan. Ano bang ginagawa ng Pilipinas? Pinapasok ba namin yung Taiwan? O dyan ba kami magtatayo ng military? Magdadagdag ng presensya? Hindi, sa Batanes. So wala silang pakialam doon. Maglagay sila sa Hainan, sa Macau ng dagdag na military presence. May kinalaman ba tayo? Wala. Ganun lang rin yung dapat.
Mga tolonggis talaga to, tinotolonggis pa tayo no? Tuloy muna natin. Nakikita ng China ang Taiwan bilang bahagi daw ng China at muling Okay lang pagsasamahin sa pamamagitan ng paggamit ng puwersang militar kung kinakailangan. Ang mga Bashi Channel sa pagitan ng mga isla ng Pilipinas at Taiwan ay itinuturing na isang choke point para sa mga sasakyang pangdagat na dumadaan sa pagitan ng Kanlurang Pasipiko at ng pinagtatalunang West Philippine Sea. Sinabi ng Defense Ministry ng Taiwan na regular na nagpapadala ng militar ang China at mga barko at sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng channel. Ang pagbisita ni DND Secretary Teodoro sa isla ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali sa pangako sa ating bansa sa pagtatanggol ng teritoryo Tama. at pambansang seguridad. Noong Agosto, ang militar Yun ang mga utol. Yun ang tanging dahilan kung bakit nag-aalma tong China. Bakit tayo maglalagay ng dagdag military presence, tsaka kung maglagay man tayo pa ng outside forces kagaya ng United States of America dyan sa ating teritoryo sa Batanes, wala silang pakialam. Kasi umiikot sila dyan sa malapit sa mga bahagi o malapit sa mga isla ng Batanes. So napakadali sa kanila sakupin kung wala tayong naka-deploy dyan ng mga troops, di ba? Yun ay linya ng depensa natin, hindi yun para sakupin sila. Bakit sila taranta? Kasi nga, pag nagkaroon ng military presence o nagkaroon ng outpost dyan o nagkaroon ng base militar dyan sa Batanes, malaking posibilidad na hindi na nila magawa ang kanilang mga plano. At napakadali magparoon ang iniisip nila kapag mayroong mga US military dyan kung nagkaroon ng base militar dyan sa Batanes, napakadali mag-deploy kung sakaling sasakupin o gagawa sila ng negatibong aksyon kontra sa Taiwan. So yun yung iniisip nila. Pero ang sa atin ay idepensa yung ating teritoryo dahil nga umiikot dyan yung mga puwersa ng China. Mga tulonggis to, itutulonggis din pa tayo. Tuloy na muna natin. ng US ay nakikipag-usap upang bumuo ng isang daungan sa Batanes, isang nice one. hakbang na magpapalakas ng akses ng mga Amerikano Balikan natin. sa mga isla. Yan ang kinakatakot ng China, no? Yung access ng... Tuloy, balikan natin. Teritoryo at pambansang seguridad. Noong Agosto, ang militar ng US ay nakikipag-usap upang bumuo ng isang daungan sa Batanes, isang hakbang na magpapalakas ng akses ng mga Amerikano sa mga isla. Tama. Ang Pilipinas noong 2023 ay halos na doble ang bilang ng mga base militar nito na maaaring ma-access ng mga puwersang militar ng Amerika kabilang ang tatlong nakaharap sa Taiwan. Nagsilbi ang Batanes bilang isa sa mga lugar ng pagsasanay sa pinagsamang pagsasanay militar noong 2023 na kilala bilang Balikatan Exercise. Gusto ko rin talaga yung taktika na ginagawa nito ni President Bongbong Marcos, no? Sa issue na lang, sa issue natin sa China, no? Kumbaga, 'di ba? Kahit anong gawin nyo, hindi kami magsasalita laban sa inyo. Hindi siya nagsasalita laban sa China. Wala tayong nilalabas na mga statement na ganun. Kumbaga, ang DND Secretary na lamang natin at ang Armed Forces of the Philippines. Pero yung ating Pangulo, hindi, no? Patuloy siya nakikipag-ayos sa China. Pero at the same time, pinalalakas niya ang ating depensa, katulong ang ating mga kaalyadong bansa, partikular ang United States. So, kahit anong gawin ng China, kumbaga, nakablock na kung ano man plano nyo sa mga susunod na pagkakataon, naka-ready na kami. Naghahanda ng patuloy ang Pilipinas sa tulong ng Amerika. So, wala talaga itong magagawa, basically. Pero syempre, pag gera, talagang gera. Wala tayong magagawa doon, mga utol. Yun na nga yung pinipigilan. Pero tayo'y nagre-ready, nagpapalakas ng depensa sakali man na magloko ang diskarte ng China. So, tama, di ba, mga utol? And to check tong video natin ngayon, ito, mula na to sa GMA Integrated News. Ayan, dagdag na sundalo at infrastruktura sa dulo ng Batanes. Nirekomenda ng Department of Defense. Bukod sa West Philippine Sea, pinatututukan na rin ng Defense Department ang dagdag na sundalo at infrastruktura sa pinakahilaga ng bansa. Ayan, mga utol, malinaw na malinaw yan. Hindi po yan fake news, ha? Ito yung binalita niya sa malalaking news agency.
Yan, magkakaroon tayo ng military base dyan. Kung baga tuloy, ano na to, tapos na to mga utol. Kung magkakaroon tayo ng military base dyan, malaking bagay para sa sa depensa ng ating bansa. At ako'y isa sa mga sumasang-ayon sa galaw na ito ng ating Department of Defense. Okay? So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa John Reps. Maraming salamat sa inyong mga utol. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa wala sawa nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.